Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2181 hanggang Kabanata 2190. Kabanata 2181. Sige, bukas ay haharapin natin ang mga demonyo. Kung nasaan ang lahi ng tao, kailanman ay hindi sila makakakuha nito. Ang pagsasanib ng apat na pangunahing puwersa, Qing Chanzong, Sheng Wangdao, Shenlongzong, at Jiancheng, ay natural na nagbigay lakas kay Ye Han laban sa mga demonyo. Ngunit, ang dahilan kung bakit pinili ng apat na puwersang ito na sumama upang labanan ang mga demonyo ay hindi dahil sa kabutihang loob o pagiging makatao. Sa halip, ang panganib na dala ng mga demonyo laban sa lahi ng tao ang dahilan kung bakit hindi sila mapalagay. Ang biglaang paglitaw ng mga demonyo at pagkontrol nila sa anim na pangunahing puwersa ay katumbas ng pagkawasak ng anim na puwersang iyon. Kung pababayaan nila, tiyak na magiging kapareho sila ng sinapit ng Juggernaut Mountain. Ngayon, kung patuloy silang maghihintay at manunood lamang, kapag natalo sina Ye Han at ang Kang Clan sa pakikipaglaban sa Demon Clan, ang paghihintay nila ay katumbas ng mabagal na pagpapakamatay. Kaya sa oras na ito, sa pamumuno ni Ye Han at Kang Zhou, desperado silang burahin ang lahi ng mga demonyo mula sa rehiyon ng Tianshu. Tanging kapag nabura ang lahi ng mga demonyo mula sa Tianshu region ay saka lamang sila makakahinga ng maluwag. Siyempre, sa kanilang naging desisyon, maging dahil sa pansariling interes o para sa nakararami, maituturing pa rin na may malinaw silang pagkaunawa. Kinabukasan, ang apat na puwersang nasa likod ni Ye Han, kasama ang makapangyarihang Kang Clan at ang apat na pangunahing puwersa ng Qing Chanzong, Sheng Wangdao, Shenlongzong, at Jiancheng, ay sabay-sabay na nagtungo sa timog silangan ng Qin Clan. Ang direksyong ito ay patungo sa limang nasasakupan ng orihinal na Sword Saint Mountain, Rashomon, Wanshou Villa, Teizenzong, at Xuanyin Pavilion. Sasabay-sabay na lilipulin ng siyam na pangunahing puwersa ang mga demonyo. Bihira ang ganitong tagpo sa loob ng daan-daang taon. Sama-sama, nakalikom sila ng 70,000 mandirigma. Kahit pahatiin sa siyam na kampo, ang kanilang presensya ay kayang bumalot sa 10 milyang radius ng kalangitan. Tayo rin, lumaban tayo sa mga demonyo. Isantabi muna ang alitan natin sa batang iyon. Nang makita ni Saint Emperor Yiyao na kumikilos na ang siyam na puwersa patungo sa kinaroroonan ng mga demonyo, siya'y napabuntong hininga at agad ding sumunod kasama ang malalakas na mandirigma ng Yaoqi. Tayo rin, tingnan natin. Si Fen Qingtian ng Fentian Pavilion ay dumating din kasama ang hukbo ng kanyang malalakas na tauhan, ngunit hindi siya nakipag-alyansa sa Qin Clan. Parang malapit na ang huling laban sa mga demonyo. Paano namin palalampasan ang ganitong palabas dito sa 12 palasyo ng San Sinukob? May malamig na ngiti si Ye Guocheng habang nakatingin sa kawalan sa unahan. Nasa likod niya ang isang pangkat ng nakakatakot na mga mandirigma mula sa Chendian, Con-Ian, Taiyin Temple, Sun Temple, Hall of Stars, Hall of Extinguishing Souls, at iba pa, lahat ay kabilang sa kapangyarihan ng 12 palasyo. Sa madaling salita, ngayong araw na ito sa larangan ng digmaan, maliban sa ilang puwersang winasak na ng mga demonyo, halos lahat ng pinakamakapangyarihang puwersa ng rehiyon ng Tianshu ay narito. Isa itong hindi pa nangyayaring pagtitipon. Hindi ko akalaing para labanan ang mga demonyo, lahat ng puwersa sa rehiyon ng Tianshu ay gagalaw. Tunay ng kanser sa lipunan ng lahing ito na hindi dapat hayaang manatili. Ang kanilang paglitaw ay palaging nagdudulot ng kaguluhan sa bawat isa. Matapos lumisan ang 12 palasyo ng Chenkon, isang bagong puwersa ang muling lumitaw sa kanilang likuran. Ngunit nang dumating ang siyam na pangunahing puwersa sa Rashomon, tumambad sa kanila ang isang walang lamang kabundukan. Sunod, ang Wanshou Villa ay kapareho rin, walang tao. Ikatlo, Teizenzong. Ikaapat, Xuanyin Pavilion. Ang apat na pangunahing puwersang ito ay naging mga abandonadong lugar, walang katao-tao, animoy iniwan na ng maraming taon. Ngayon, ang tanging natitira na lang ay ang Sword Saint Mountain. Ani Ye Han, habang nakatingin sa unahan. Doon kaya nagtipon ang lahat ng puwersa ng mga demonyo. At gaya ng inaasahan ni Ye Han, pagdating ng siyam na puwersa sa Sword Saint Mountain, naroon na ang lahat ng makapangyarihang mandirigma ng Demon Clan na naghihintay.
Nasa paligid ng 40,000 demonyo ang nagtipon sa kalangitan sa harap ng Sword Saint Mountain. Ang kanilang presensya ay tulad ng makapal na ulap na bumabalot sa buong himpapawid. Ang kanilang nag-uumapo na demonyong aura ay nakakatindig balahibo. Karamihan sa kanila ay mga mandirigma at disipulo mula sa 6 na pangunahing puwersang unang sinakop ng mga demonyo. Ngunit, ang kanilang mga kaluluwa ay nilamon ng mga succubus. Ngayon, sila'y ganap ng kabilang sa Demon Clan. Sa harap ng mga succubus, may higit sa 10 nakakatakot na mandirigmang nasa antas ng Demon King. Nakasuot sila ng may itim na kayumangging itim na balabal na bumabalot sa buong katawan para bang hindi na muling makakakita ng liwanag ng araw. Sa nakita nilang ito, ang lahat ng mandirigma ng siyam na pangunahing puwersa ay naglabas ng matinding puwersa at halimaw na intensyon sa pagpatay. Ang Demon Clan, ang kasuklam-suklam na lahing may walang kamatayang ambisyon laban sa sangkatauhan, ay hindi kailanman dapat lumitaw sa mundo ng tao. Sapagkat sa tuwing lilito sila, tiyak na may kalamidad na darating. Ho! Napakabagal nyo. Kami, matagal na namin kayong hinihintay. Sa tingin ko, ang 10,000 demonyo ko ay sapat para hindi kayo makakilos ng basta-basta. Tao, ang tapang ninyo'y lalo pang humihina. Mula sa hanay ng mga makapangyarihang demonyo, ang tinig ng isang Demon Emperor ay lumabas, malamig at nakakatakot. Ang nakakatindig balahibong enerhiya ng demonyo ay naglabas ng itim na kapangyarihan na bumabalot sa kanilang mga katawan. Kabanata 2182 Mga hayop at halimaw, kayong mga hindi kayang humarap sa liwanag, sa mundo ng tao, wala kayong ibang lugar kundi sa dilim. Ngayon, magsasama-sama kami upang burahin kayo sa lupang ito. Lahi ng mga demonyo, dumating na ang wakas ninyo. Sa mundo ng tao, hindi ko hahayaang maghari-harian kayo. Lahi ng mga demonyo, tanggapin ninyo ang kaparusahan. Sa isang iglap, sunod-sunod na mararahas na sigaw ang lumabas mula sa mga bibig ng makapangyarihang mandirigma ng siyam na pangunahing puwersa. Ang kanilang tinig ay nagpatong-patong sa buong mundo, at ang matinding halimaw na puwersa ng pagpatay ay nagbago pa ng kulay ng kalangitan. Ang bigat ng hangin ay halos nakakasakal. Papatayin ninyo ang mga demonyo ko. Mga tao, kayo'y masyado lamang mapanaginip. Habang magkatitig ang dalawang panig, nagharap ang dalawang hukbo, at ang tensyon ng matinding labanan ay naglabas ng nakikitang alon ng hangin na kumalat sa buong mundo. Para labanan ang mga demonyo, isama na ninyo ang Yaochi. Sa oras na iyon, sa likod ng siyam na pangunahing puwersa, dumarating ang mga malalakas na mandirigma ng Yaochi sa pamumuno ni Emperor Yao. Nakatitig din sila ng malamig sa mga demonyo. Sa nakita nilang iyon, nabigla ng bahagya ang siyam na pangunahing puwersa na sasama ang Yaochi sa paglaban sa mga demonyo. Maging si Yehan ay nagulat sa pagdating ng Yaochi, ngunit hindi na siya nagsalita pa at pansamantalang isinantabi ang lahat ng alitan. Hehe, hindi ko alam kung tatawagan ko ba kayong mga duwag o mga sakripisyong makatao. Nang makita ni Ye Gotcheng na nakisama rin ang Yaochi sa laban kontra sa mga demonyo, sumili ang malupit na ngiti sa kanyang labi habang nakatanaw sa malayo. Hehe, narito na kayong lahat. Mukhang maliban sa mga tusong nasa 12 palasyo ng San Sinukob at Fentian Pavilion na nanunood lang, narito ang lahat ng puwersa ng rehiyon ng Tianshu. Ang pagdating ng Yaochi ay nagpalamig lalo sa aura ng mga makapangyarihang demonyong nakabalot sa may itim na balabal. Ngunit ayos lang. Narito na kayo, hayaan ninyong kami, ang mga demonyo, ay lalong tumatak sa inyong alaala. Mga succubus, dumating na ang oras upang ayelay ang inyong sarili kay Panginoong Mozen. Mga succubus, panahon na upang ayelay ninyo ang inyong sarili kay Panginoong Mozen. Gawin ninyo na ang inyong pangalan ay kailanman ay hindi malilimutan ng sangkatauhan. Sa isang iglap, matapos bumagsak ang malamig at nakakatindig balahibong tinig ng Demon King, biglang sumugod ang napakaraming succubus mula sa kanilang likuran. Ang bawat isa ay may dalang nakakatakot na demonyong enerhiya, na tila mga itim na balang na rumaragasa mula sa langit, papunta sa bawat kampo ng mga puwersa ng rehiyon ng Tianshu. Digma, lipulin ng mga demonyo. Kasunod nito, ang 10 pangunahing puwersa ng rehiyon ng Tianshu ay sabay-sabay na gumalaw. Hinarap nila ang mga sumalakay na succubus. Ang mga ito'y malamig at mabangis, tila ba handang yakapin ang kamatayan alang-alang sa paniniwala sa kanilang puso, kahit na isakripisyo ang lahat. Siyempre, ang pinakamakapangyarihang mandirigma mula sa 10 pangunahing puwersa ng rehiyon ng Tianshu ay agad na nakipagsagupas sa mga nakakatakot na Demon Emperor level na nilalang. Mag-ingat kayo, hindi magiging simpleng laban lamang ang pakay ng mga demonyo. Utos ni Yehan sa mga mataas na opisyal ng Tianlong sa kanyang tabi.
Kasabay nito, sumugod siya na hawak ang kanyang espada, at sa unang hampas ay napilas niya sa kalahati ang isang succubus na umatake. Sa isang kisap mata, isang nakakatakot na labanan ang sumiklab sa mundong ito, kumalat sa 10 milyang paligid, at samot-saring nakapangangilabot na puwersa ang umusbong. Harap-harapan sa mga succubus, walang pag-aatubiling lumaban ang iba't ibang puwersa ng Tianshu region. Kahit na ang mga ito'y dating tao, hindi sila nagdalawang isip na patayin ang mga ito. Nagbanggaan ang mga Demon Emperor level na nilalang laban sa mga Human Saint Emperor, at ang mga Panginoong Succubus laban sa mga puwersa ng rehiyon ng Tianshu. Sa isang iglap naging magulo ang buong mundo, ang mga atake ay sabog at nagliliwanag, at sa bawat minuto at segundo, may mga katawan na nahuhulog mula sa langit. Kabilang dito ang mga Succubus, at maging ang mga mandirigma mula sa iba't ibang puwersa ng Tianshu. Ngunit, sa usapin ng lakas, halatang mas mababa ang puwersa ng mga demonyo ngayon kaysa sa pinagsanib na lakas ng Tianshu region. Dapat tandaan, may 10 pangunahing puwersa ang nagtutulungan ngayon, halos umabot sa 100,000 ang kanilang bilang. Samantalang ang puwersa ng Demon Clan dito ay nasa 40,000 lamang na succubus. Kahit pa makipagsabayan ang Demon Emperor level na mga makapangyarihan, hindi nila matatalo ang napakaraming bilang ng mga mandirigma ng Tianshu. Kung may sapat na oras, ang buong pangkat ng succubus ay tiyak na magiging mga bangkay na lamang sa ilalim ng 100,000 mandirigma. Hehe, nakaka-excite. Kung wala nang iba pang paghahanda ang mga demonyo, tiyak na maglalaho sila ngayon. At hindi na rin namin kailangang makialam pa. Habang pinagmamasdan ni Ye Guocheng ang nakakatakot na labanan sa kalangitan na kumalat ng 10 milya, ang malamig niyang mga mata ay kumislap ng matinding kapangyarihan. Ngunit sa kanyang titig, nakapako na ang isang tao sa gitna ng labanan. Si Ye Han. Siya ang pinakakinamumuhian ni Ye Guocheng. Sa sandaling ito, nakatitig siya kay Ye Han, at mula sa kanyang katawan ay sumabog ang hindi mapigil na Emperor's Sword Intent. Sa muling pagkikita nila, muling bumalik sa alaala ni Ye Guocheng ang kahihiyan na kanyang naranasan sa Yaoqi, ang kay-abangan niya'y winasak ng isang hindi kilalang tao. Darating ang araw, papatayin kita sa sarili kong mga kamay, katulad ng pagpatay ko sa mga succubus. Sa mundong ito, ikaw o ako lamang. Hanggat may Ye Guocheng, walang Ye Han. Nananagoy ang malamig na intensyon ng pagpatay sa kanyang Emperor's Sword Intent, ngunit si Ye Guocheng ay hindi sumali sa kasalukuyang labanan. Sa ngayon, malinaw na hindi lamang nakakapangibabaw ang mga demonyo, at higit sa lahat, ayaw niyang tulungan si Ye Han. Kahit pa makatulong ito sa kanya, hindi niya ito gagawin. Kabanata 2183. Guocheng, humanap ka ng pagkakataon at patayin siya. Ngayon ay maaaring magandang oras na. Ang mga mamamatay tao ng Seven Shawl Building ay paulit-ulit na hindi nagtatangkang umatake dahil masyadong marami ang malalakas na tao sa paligid niya. Ngayon, bakit hindi natin samantalahin ang kaguluhan ng labanan para patayin siya? Kung hindi, baka maging malaking banta pa siya sa aking 12 palasyo ng Sansinukob. Sa tabi ni Ye Guocheng, malamig ang mukha ni Emperor Ye Xiao habang nagsasalita. Noong huling beses ay gusto na niyang patayin si Ye Han sa Jiuyu City, pero masyadong marami ang makapangyarihang taong pamrotekta kay Ye Han noon, kaya't napilitan ng 2 palasyo ng Chenko na palayain siya. Walang pagmamadali, tingnan muna natin. Hindi ganoon kaangal ang mga demonyo. Alam nilang hindi sila matatalo, pero naghihintay pa rin sila dito para salakayin ng mga puwersa ng Tianshu region. Gusto ko talagang makita kung ano ang inihanda ng mga demonyo, sabi niya na may mapanuyang ngiti. Mas malinaw na nakikita ni Saint Emperor Ye Xiao ang puntong ito kaysa kay Ye Guocheng, ngunit lahat ng iniisip niya ngayon ay ang pagpatay kay Ye Han, kaya wala siyang pakialam sa mga demonyo. Para kay Emperor Ye Xiao, mas mapanganib si Ye Han kaysa sa mga demonyo. Dapat ba tayong makialam? Tanong ng isang malakas na tao mula sa Burning Pavilion habang pinagmamasdan din ang labanan mula sa malayo sa kalawakan. Hintay. Isang malamig na salita lang ang binigkas ni Fen Qingtian. Kung naghihintay ang 12 palasyo ng Sansinukob, handa rin siyang maghintay. Sa mundong ito, ang laban ng mahigit 100,000 tao ay tila isang epikong digmaan. Ang ulap sa langit ay nagkulay pula dahil sa hamog ng dugo, na worry tila dapit hapon na nakakatakot at kagilahil-alas. Hindi pa lumilipis ang 5 minuto mula nang magsimula ang labanan, kumalat na sa lahat ng dako ng digmaan ang mga succubus. Taglay nila ang nag-aalimpuyong enerhiya ng demonyo, at kapag nakipaglaban ka ng mag-isa at naipit sa kanila na walang takot sa kamatayan, tunay itong nakakatakot.
Samantala, ang labanan ng mga makapangyarihang Demon Emperor at Human Saint Emperor ay nagsisimula ring umusbong sa ibang bahagi ng mundo. Kahit ang mga Saint King ay hindi makialam sa kanilang labanan. Ang kalawakan doon ay gumuho sa bawat banggaan, tila anumang oras ay mawawasak. Napakatrahiko ng buong labanan. Hindi ito tunggalian ng mabuti at masama, kundi tunggalian para sa pansariling kapakinabangan. Sa oras na ito, sa gitna ng pagpatay ng daan-daang libong tao, ramdam pa rin ni Yehan ang matinding presyon. Ang mga succubus ay patuloy na dumarating, walang pakialam sa kanilang sariling buhay. Mga succubus, panahon na upang ayalay ang inyong sarili sa Panginoon ng demonyo, dalhin ang lahing tao sa impyerno. Biglang, sa matinding labanan, habang kumakalat ang mga succubus sa buong digmaan, isang tinig ng kadiliman ang umalangaw-ngaw sa lahat ng sulok ng mundo. Sa pagkarinig nito, agad na kumunat ang noo ni Yehan at nakaramdam ng masamang pangitain. Kasabay nito, ang mga nakakatakot na enerhiya ay nagsimulang bumalot sa paligid. Chirp, chirp, chirp. Sa isang iglap, ang malamig na tinig na kayang mangakit at magpayanig ng puso ay narinig ng lahat. Sa sandaling iyon, biglang sumirit ang lakas ng mga succubus, tulad ng isang bomba na anumang oras ay sesabog. Hindi maganda, nagbago ang ekspresyon ng lahat ng puwersa sa Tianshu region. RUMBLING. At sa mismong oras na iyon, sabay-sabay na sumabog ang mga katawan ng succubus na nakakalat sa digmaan. Mula sa kanilang sumabog na mga katawan, lumabas ang mga hibla ng lakas na nagwasak sa paligid. Ang napakalakas na tunog ng pagsabog ay halos pumutok sa mga tenga ng lahat. Yumanig ng matindi ang buong langit at lupa. Ang mundo sa sandaling iyon ay nilalamon ng matinding pagkawasak. Ang mga disipulo ng iba't ibang sekta sa Tianshu region ay agad na nabura, ang kanilang mga katawan ay nagkapira-piraso at nagkalat sa himpapawid. Kahit si Yehan ay malubhang nasugatan ng nakasisirang alon ng pagsabog, paulit-ulit na umuubo ng dugo, at hindi man lang nakalipat sa mundong dawist para makatakas. Ang nakasisindak na pagsabog ay kumalat sa buong mundo. Ang sama-samang pagpapasabog ng mga succubus ay hindi basta-basta. Kung isa-isa lang, kayang tiisin, ngunit kung 10,000 ang sabay-sabay, hindi ito kasing dali ng 1 plus 1 equals 2. Ang mundo sa loob ng 10 milya ay gumuho, ang kalawakan ay nagulo, at ang lupa ay nagbagsakan. Ang lahat ng puwersa sa Tianshu region na nasa gitna ng pagsabog ay halos tuluyang naglaho. Mula sa malayo sa himpapawid, makikita na ang langit at lupa ay nababalot ng makapal na usok, at ang napakalaking pagsabog na sumakop sa 10 milyang paligid ay tila araw ng paggunaw. Kabanata 2184. Ang napakalaking pagsabog ay kumalat, at ang Kang Clan, Soul Clan, Zun Clan, Qin Clan, Xin Clan, Qingtian Sect, Saint King Island, Shenling Sect, Jiancheng, Yaoqi Palace, at maging ang Heavenly Dragon Power ni Yehan ay lahat tumanggap ng matinding pinsala. 10,000 succubus ang sabay-sabay na nagpasabog ng kanilang sarili, at sa isang iglap, 10,000 mandirigma mula sa 10 pangunahing puwersa ang nabura. Sa pagitan ng langit at lupa, ang mga katawan ay nilipad ng mga alon ng enerhiya na nagkalat sa buong kalangitan. Ang ilan sa mga makapangyarihang guro ay nakayanan pa ang 1 o 2 bagzo, ngunit ang mahihina ay malubhang nasugatan o tuluyang namatay. Sa sandaling ito, maging ang mga halimaw na henyo tulad ni Kang Tianzan, Kang Jinglo, Yehan, Li Zhengdao, at Zhang Mushuang ay sugatang-sugata, at nagdurugo habang sumusuka ng dugo mula sa nakakatakot na pagsabog. Ang hiyawan ng mga sugatan at mamamatay ay nag-ugnay-ugnay sa buong mundo habang ang mga tao ay nililipad ng puwersa. Mga demonyo, mga hayop kayo, sobrang lupit ninyo. Nakita ng mga makapangyarihang banal na emperador ng iba't ibang puwersa mula sa Tianshu region ang tanawin ng parang paggunaw sa loob ng 10 milya, at silang lahat ay labis na nagnitngit at nanginig sa takot, habang ang mga mata nila ay uhaw sa dugo at nakatuon sa mga makapangyarihang Demon Emperor na kalaban nila. Walang nakaisip na gagamitin ng mga demonyo ang ganitong taktika, ang sabayang pagpapasabog ng 10,000 succubus upang bawasan ang lakas ng mga puwersa ng Tianshu region. Mga ereheng demonyo, mamatay kayo sa akin. Mga hayop na demonyo, pagbabayaran ninyo ito. Hehe, lahi ng tao, tatandaan ninyo ito sa inyong mga puso. Ang tunay na palabas ay ngayon palang magsisimula. Susunod, kayo'y manginig. Malupit na pagtawa ang isinagot ng makapangyarihang mandirigma ng demonyo. Nang marinig ang nakakatakot na tinig na iyon, nanginig ang mga pinuno ng 10 puwersa. Kung ito'y simula pa lamang, ibig bang sabihin ay may mas malalakas pang pamamaraan ang mga demonyo?
Ang sabayang pagsabog ng mga succubus pa lamang ay nagdulot na ng pagkawala ng 10,000 mandirigma mula sa 10 pangunahing puwersa. Kung may iba pang mas nakakatinding hakbang ang mga demonyo, hindi na maisip ang magiging kapalit nito. Patayin sila! Sabay-sabay na sigaw ng mga malalakas na tao, habang pinakawalan nila ang enerhiyang kayang magpayanig sa langit at lupa laban sa mga demonyo, na lalo pang nagpayanig sa paligid. Kung ganoon, subukan ninyong pigilan kami. Malamig na tugon ng malakas na demonyo. Sa isang iglap, ang kanilang mga katawan na nababalutan ng itim na balabal ay naging usok na itim at sumugod sa langit, sinusubukang makatakas sa kawalan. Aalis kayo. Mga halimaw, iwan ninyo ang inyong buhay. Nakita ng mga makapangyarihang tao na tatakas ang mga demonyo, kaya paano nila hahayaang mangyari iyon? Ang kanilang matinding hangereng pumatay ay bomb-alot sa lahat, at ang mga atake ay bumagsak na parang unos. Sa lakas ng banggaan, napilipit ang kalawakan. Napakatuso ng mga demonyo, gumamit pa sila ng ganitong marahas na paraan ng pagpatayan. Pero ang pinakamarami sa kanila ay ang mga succubus. Napangisi si Yagotcheng habang nakatitig sa mundo na puno pa ng alikabok. Kung nakilahok ang 12 palasyo ng Chenkon sa labang iyon laban sa mga demonyo, tiyak na sila rin ay nagdanas ng hindi masukat na pinsala. Ngunit nang makita niyang labis na napinsala ang 10 puwersa at si Yehan sa nakakatakot na pagsabog, sumili ang kasiyahan sa kanyang mga mata, lalo na't nakita niyang halos wala ng laban ang anyo ni Yehan. Ito'y nakapagbigay sa kanya ng matinding ginhawa. Tunay na nakakatakot ang ginawa ng mga demonyo. Malamang ito ang matagal na nilang hinintay, ang pagsamasamahin ang lahat ng puwersa ng Tianshu region dito. Pero, malamang hindi pa ito ang kanilang huling sandata, seryosong sabi ni Saint Emperor Yekshao. Ang mga demonyo, anong paraan ba ang hindi nila kayang gawin? Mga demonyo, tunay na tuso. Malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Fenching Tian, halatang may takot pa rin sa kanyang puso. Sa kalangitan, sina Yehan at iba pa ay umatras sa labas ng saklaw ng pagsabog. Mapatla ang kanilang mga mukha. Sa pinagsanib na lakas ng 4 na angkan at ng Tianlong ni Yehan, tinatayang higit sa 10,000 tao ang nawala sa pagsabog na iyon. Hayop, traidor na halimaw. Pagmumura ni Zhang Wushuang habang umaagos ang dugo mula sa sulok ng kanyang bibig. Sa oras na iyon, ang mga nakaligtas sa pagsabog ay tumitig sa mga demonyong malapit ng makatakas, na may matinding pagkamuhi at dilim sa kanilang mga mata. Mula sa 100,000 mandirigma kanina, 70,000 na lamang ang natira. Mahigit 30,000 ang naligas sa isang pagsabog lamang. Mga demonyo, sa inyong kasamaan ay pinipilit ninyo akong tapusin kayo. Nanggulo kayo sa lahi ng tao at winasak ang aming pundasyon. Ang labanan ngayon, ito na ang inyong libingan. Bigla, habang nakatuon ang lahat ng mata sa mga malalakas na demonyo, mula sa kalangitan ay dumagundong ang isang tinig, mahaba, malalim, at tila nagmula pa sa dulo ng mundo. Kasunod nito, ang mga ulap sa kalangitan ay biglang nagsama-sama, bomb-alot sa 10 milyang paligid. Ang mga ulap ay nabuo sa hugis ng isang napakalaking mukha ng tao, malawak at makapangyarihan, tulad ng isang Diyos ng lahat ng nilalang, na nakatingin pababa sa lupa. Kabanata 2185. Diyos. Nang makita ang dambuhalang mukhang tao na nabuo mula sa ulap, nagliyab ng pananabik ang mga mata ng lahat ng puwersa ng lahing tao. Sa wakas, lumitaw na ang pinakamataas. Sa sandaling iyon, mahigit 10 banal na emperador ng lahing tao ang nagtataas ng ulo at nakatitig sa napakalaking mukhang tao na lumitaw sa ibabaw nila. Sobrang pagkabigla rin ang makikita sa kanilang mga mata. Ang titigan ng mukhang iyon ay nagparamdam sa kanila na para silang mga langgam lamang. Nang lumitaw ang dambuhalang mukha, ang buong digmaan ay tila tuluyang nakulong. Wala ni isa mang nakapagkontrol ng kanilang kapalaran, at tanging ang pagtingala na lamang sa milagrosong tanawin ang kanilang nagawa. Ako na mula sa lahing demonyo, naglakas loob na dumating sa inyong lahi ng tao, akala nyo ba na wala kaming paghahanda? Ngunit sa oras ding iyon, mula sa walang hangganang kawalan ay sumulpot ang isang kasuklam-suklam na lakas na kumalat sa langit at lupa. Umalangaw-ngaw ang mga tunog na parang yayanig ang mismong espasyo, worry ba'y mawawasak ito sa banggaan ng kanilang nakapangangilabot na mga aura. Panginoon ng demonyo sa lupa. Isang mabigat na tinig ang biglang umalangaw-ngaw, at kasabay nito ay naglaho ang dambuhalang mukhang tao na bumabalot sa buong mundo, worry ba'y tinutugis nito ang makapangyarihang nilalang demonyo. Emperador ng langit, Panginoon ng demonyo. Nang muling manahimik ang digmaan, nanginginig ang mga mata ng lahat ng puwersa ng lahing tao.
Sa digmaang ito, hindi lamang ang pinakamataas ng tao, ang emperador ng langit, ang lumitaw, kundi pati na rin ang Panginoon ng demonyo. Ngunit nagkubli ang huli sa kadiliman, Worry naghihintay ng pagkakataon para sa pagdating ng emperador ng tao. Ang katahimikang muling bumalot sa larangan ng digmaan ay naghatid ng pagkagulat sa bawat tao. Ang emperador ng tao at ang Panginoon ng demonyo ay lumitaw ng sunod-sunod. Bagamat hindi nila ipinakita ang kanilang anyo, ang kanilang mga tinig ay tila nakaukit na tatak sa isipan ng lahat ng naririto, hindi madaling malimutan. Noong bumaba ang emperador ng langit ng tao, ang napakalaking mukhang tao na nag-anyo mula sa ulap ay tumabon sa langit at lupa, gaya ng isang Diyos ng lahat ng nilalang. Ang mga nakatitig sa mukhang iyon, kahit ang mga banal na emperador, ay nakaramdam na sila'y kasing liit lamang ng langgam. Sa wakas, lumitaw na ang pinakamataas. Kung walang susuportang makapangyarihan, hindi sana makapagdudulot ng gulo ang mga demonyo sa ating lahi ng tao. Kung hindi pa lumitaw ang pinakamataas, tiyak na mas malala ang pinsala natin ngayon. Subalit, nang sundan ng emperador ng tao ang Panginoon ng demonyo, naglaho ring bigla ang mga demonyo at iba pang makapangyarihang kasama nito. Waring dinala sila ng Panginoon ng demonyo o basta na lamang naglaho ng walang bakas. Sa labanang ito, tayo ang natalo. Tayo mismo ang naglakad papunta sa patibong na matagal nang inihanda ng mga demonyo. Mula sa malayo, ang mga banal na emperador at makapangyarihang nilalang ng iba't ibang puwersa ay nakatingin sa larangan ng digmaan, lahat ay may pangit na ekspresyon. Kahit na nalipol ang lahat ng succubus dito, malinaw na ito'y sakripisyong inihanda ng mga demonyo upang makapinsala ng malaki sa mga puwersa ng rehiyon ng Tianshu. Mga tuso at malupit na halimaw. Sadyang inakit nila tayo rito, malamig na wika ni Emperador Yiyao. Ngunit mabuti na rin at may mga nawalang puwersa upang tuluyang maitaboy ang mga ito palabas ng rehiyon ng Tianshu. Sapagkat kung mananatili pa sila sa ating lahi, hindi natin alam kung ano ang ating haharapin sa susunod. Dagdag ng isang banal na emperador ng sekta ng espiritu. Ngunit kung hindi pa rin talaga sila napaalis at nagkukubli pa rin sa dilim, tiyak na may iba pa silang nakahandang plano. Ang sinabi ng banal na emperador mula sa lahing kaluluwa ay nagpaigting ng kaba sa lahat ng naroon. Lahat ay naalala ang mga salita ng makapangyarihang antas Panginoon ng demonyo. Malinaw na may mga paghahandang hindi pa alam ng iba. Salamat na lamang at hindi tayo sumali sa labang ito, kung hindi, baka ganyan din ang sinapit natin. May mapanuksong ngiti si Fen Qingtian. Nang makita niyang natalo si Yehan at ang iba pa, labis siyang nagpasalamat sa kanyang matalinong pasya. Hindi nasayang ang lakas ng Fentian Pavilion, at pansamantalang nakaligtas sa panganib ng mga demonyo. Muling nagtipon sina Yehan sa magulong larangan ng digmaan. Dumating din sina Li Zhengdao at Zhang Wushuang dala ang kanilang mga tao. Katulad ni Yehan, kapwa rin sila sugatan ng malubha. Ang pain ng mga demonyo ay malinaw ilagay tayo sa bitag at ipatawag ang lahat ng pinunong mandirigma ng rehiyon ng Tianshu dito. Ngunit pakiramdam ko, hindi lang ito ang kanilang plano, nakakunot noong wika ni Li Zhengdao, kumikislap sa lamig ang kanyang mga mata. Pakiramdam ko rin, sagot ni Yehan. Sakripisyo ng 10,000 succubus ang ibinayad para maubos ang lakas ng 10 pinakamalalakas na puwersa ng Tianshu. Ngunit parang hindi ganoon kadali para sa kanila ang ganitong sakripisyo. Sa mga mata ng lahing demonyo, walang halaga ang pagkamatay ng buong angkan ng succubus, tugon ni Li Zhengdao. Pangatlong kapatid, baka hindi mo alam, ngunit sa lahi ng demonyo, sobrang baba ng katayuan ng succubus. Isa silang kaawa-awa, malungkot, at kasuklam-suklam na lahi. Higit 10 ulit ang dami nila kumpara sa ibang uri ng demonyo, kaya't mababa ang kanilang tingin sa kanila. Ngunit mayroon silang kakayahang wala sa ibang uri ng demonyo, ang kapangyarihang lumunin ang kaluluwa ng sinumang nilalang. Kapag nalunok nila ang katawan ng kaluluwa, maaari nilang lubusang makontrol iyon at taglayin ang lahat ng kapangyarihan ng katawan na iyon. Kabanata 2186. Ang pagkawala ng mga succubus ay katumbas lamang ng pagkawala ng pinakamahinang puwersa ng mga demonyo. Bakit pa sila mag-aalala roon? Pero tayo, ang nawala ay ang pinakamalakas na puwersa. Talagang napakagaling ng pagkalkula ng mga demonyo. Sa narinig na ito, dahan-dahang tumango si Yehan. Pagdating sa usapin ng lahi ng mga demonyo, matapos niyang dalhin ang alaala ng Blood Demon Sect, nagkaroon na rin siya ng ilang pag-unawa tungkol sa kanila. Ang lahi ng succubus ay totoong ang pinakamababa sa hanay ng mga demonyo. Mababang-mababa ang kanilang katayuan, at palaging nasa ilalim ng kontrol ng mas makapangyarihang demonyo na nagdidikta ng kanilang buhay at kamatayan.
Sa pagitan ng langit at lupa, unti-unting nagtipon ang mga makapangyarihang nilalang ng iba't ibang puwersa sa rehiyon ng Tianshu na labis na napinsala. Tapos na ang labanan dito, at lahat ay nagdusa ng matindi. Wala nang dahilan upang manatili pa sa larangan ng digmaan. Ngunit, habang papalayo na sana ang lahat dala ang natitira nilang lakas, biglang bumalot ang isang napakalakas na aura sa kampo ni Yehan. Ang aurang iyon ay napakalakas, agad na kumalat ang matinding pagnanais na pumatay at lumaban sa buong paligid. Nang madama iyon, napatingin ang lahat ng puwersa sa parehong direksyon. Kang Clan. Nang makita nila ang makapangyarihang lahing iyon na balot ng nakatatakot na intensyon ng pagpatay at labanan, nanlamig ang mga mata ng lahat ng makapangyarihang nilalang mula sa iba't ibang puwersa. Lahat ng malalakas mula sa Kang Clan ay nakatuon ang tingin kay Yehan at sa kanyang kampo. Malinaw na malinaw kung ano ang kanilang balak. Ang mga makapangyarihan mula sa Soul Clan, Zon Clan, Qin Clan, at Array Clan ay malamig na nakatingin sa Kang Clan. Ngayon na tapos na ang usapin tungkol sa mga demonyo, plano na naman ba ng mga ito na umatake? Itong babaeng ito, may iba pa palang balak. Malamig na singgal ni Zon Wushuang, kasabay ng mapait na ngiti sa kanyang dagwang labi. Buried in heaven, ano ang ibig mong sabihin? Hindi nagbago ang ekspresyon ni Yehan at tumingin siya sa harapan ng Kang Clan. Nandoon si Kang Tianzan, hawak ang pilak na sibat, at ang kanyang mahabang robe ay humahampas sa hangin. Sugatan din siya sa pagsabog kanina, ngunit kahit bahagyang nagbago ang plano, hindi ito nakahadlang sa kanyang nais gawin. Ano sa tingin mo? Isang malamig ngunit mapang-akit na ngiti ang gumuhit sa labi ni Kang Tianzan. Parang tapos na ang kooperasyon ng Kang Clan at ng lalaking iyon. Magkaaway naman talaga sila noon, at panahon na para bumalik sila sa dati nilang ugnayan. Lihim na naisip ng iba't ibang puwersa sa rehiyon ng Tianshu. Babae, babawiin mo ba ang iyong sinabi? Malamig pa rin ang ekspresyon ni Yehan, tila isang nakapirming lawa. Alam niya na ang dapat mangyari ay tiyak na mangyayari. Babawiin. Malamig na tugon ni Kang Tianzan. Nagkamali ka ng tanda. Nakipagkasundo lang ako sa iyo pansamantala upang labanan ang mga demonyo. Ngayon na wala na sila, tapos na rin ang ating kasunduan. Ngayon, panahon na para singilin kita. Gusto mo akong year-on. Unti-unting sumisikip ang mga mata ni Yehan. Kung mamamatay ka, anong masama roon? Lalong lumalim ang lamig sa mukha ni Kang Tianzan. Hindi ba't dinaya mo rin ako sa Yao Guangyo? Kung ngayon ay maniningil ako ng utang, hindi ba't makatarungan lang iyon? Kang Tianzan, sigurado ka bang gagawin mo ito? Tanong ni Li Zhengdao. Alam mo naman, kahit malakas ang Kang Clan, malaki rin ang nawala sa inyo. Hindi rin kayo makakalamang. Hindi mo na kailangang alalahanin iyon. Ako, si Kang Tianzan, hindi gumagawa ng bagay na hindi ako sigurado. At ikaw, malamig ang ngiti niya kay Yehan, akala mo ba talaga na seryoso akong makikipagtulungan sa iyo hanggang dulo? Hindi mo ba alam na ang salita ng mga babae ay hindi dapat gaanong pagkatiwalaan? Sa narinig na ito, bahagyang ngumiti si Yehan. Kung ganun, kayaan mong ipaalala ko sa'yo, mas hindi dapat pagkatiwalaan ang salita ng mga lalaki. Kang Tian Beriel, ang Kang Clan ninyo ay kaaway ng buong lahi ng tao. Kung kikilos ka laban sa akin dito, hindi ka ba natatakot na magsanib puwersa ang lahat laban sa inyong Kang Clan? Pagkarinig nito, nagkislapan ang mga mata ng iba't ibang makapangyarihang nilalang sa Tianshu, hindi malinaw kung ano ang iniisip nila. Malamig na ngumiti si Kang Tianzan, at dahan-daang ipinanhik ang tingin sa lahat ng naroon. Kung gusto ninyong labanan ang Kang Clan, sige lang. Pero dapat ninyong asahan na kayo ang malulugi. Ang Kang Clan ay hindi natatakot kan-inuman dito, ang tanong, may tapang ba kayong kumalaban sa amin? Nagdilim ang mukha ng iba't ibang puwersa sa rehiyon ng Tianshu sa kanyang sinabi. Ngunit sobrang kumpiyansa ni Kang Tianzan na nagdulot ito ng pag-aalinlangan sa kanila. Matapos ang mabigat na pinsala laban sa mga demonyo, kung muli silang madadamay sa labanan, tiyak na mapipinsala ng husto ang kanilang mga puwersa. Mga Ginoo, nanunood na lang ba kayo, o magsasanib puwersa ulit tayo laban sa Kang Clan? Tanong ni Li Zhengdao sa lahat ng naroon. Ang Yaoqi Palace ay narito para labanan ang mga demonyo. Malamig na tumingin si Saint Emperor Yao kay Yehan. Malinaw ang ibig sabihin, hindi sila lalaban sa Kang Clan ngayon. Siyempre, inaasahan na ito ng karamihan. Upang labanan ang mga demonyo, maaaring tumayo ang Yaoqi Palace sa parehong panig ni Yehan. Ngunit ngayong si Yehan naman ang gustong tapusin ng Kang Clan, bakit pa sila makikialam? Ang Qingtian Sekko ay labis ng napinsala ngayon, at hindi na angkop na makipaglaban muli. Sabi ng banal na emperador ng Qingtian Sek.
Ang Holy King Island ko man ay wala ng lakas para lumaban. Mga kaibigan, patawad ngunit wala kaming magagawa. Dagdag ng malakas mula sa Holy King Island. Kabanata 2187. Pagkatapos, nagsalita rin ang dalawang pangunahing puwersa ng Divine Spirit Sect at Jancheng. Sa harap ng Kangklan sa sandaling ito, wala ni isa sa kanila ang handang tumayo at muling makipag-alyansa kina Yehan. Hindi sila nang ahas magsugal, at hindi rin nila kayang akuan ang magiging kapalit. Higit sa lahat, hindi naman sila ginagalaw ng Kangklan. Kung hayaan muna nilang makipaglaban ang Kangklan kay Yehan at sa kanyang puwersa, mababawasan din ang lakas ng Kangklan. Mga duwag na sakam sa buhay at takot sa kamatayan, gusto lang makiani ng biyaya. Ako, si Zon Wushuang, lubos na nandidiri sa inyo. Malamig ang mukha ni Zon Wushuang. Kahit sina Li Zhengdao at ang apat na pangunahing puwersa ay nanatiling walang pakialam, at ganoon din ang ibang mga puwersa sa Tianshu region na piniling manood na lamang. Ang desisyon ninyo, tatandaan ko ngayong araw, malamig na tingin ni Yehan sa kanila. Kapag laban sa mga demonyo, sila ang unang lumalapit upang makipag-alyansa. Pero ngayong laban sa Kangklan, iiwan nila siya. Pero, tandaan ninyo rin, sa araw na itutok ng Kangklan ang kanilang espada sa inyo, wala ni isang tao sa Tianshu region ang tatayo para ipagtanggol kayo. Lalong nagiba ang mga ekspresyon ng mga malalakas na pinuno mula sa Tianshu region. Tapos na ang usapan. Ngayon, handa ka na ba sa kapalarang itinakda ko para sa iyo? Malamig na nakangisi si Kang Tianzan habang nakatitig kay Yehan. Kang Tian Beriel, hindi mo pa rin kayang diktahan ang kapalaran namin. Ang mga tao lang ng Kangklan dito ay malayo sa karapat-dapat, malamig na sagot ni Yehan. Hehe, masyado kang mayabang. Oo, baka hindi sapat ang lakas ng Kangklan dito para ayusin ang kapalaran ninyo. Pero, paano kung idagdag ko ang Chenkun 12 Halls? Biglang, hindi kalayuan mula sa lugar ng matinding labanan, isang napakalakas na presensya ang kumalat. Ang Chenkun 12 Halls, ang pinakamakapangyarihang puwersang kanina pa nakatago at nanunood, ay sa wakas nagpakita. Nangunguna sa kanila si Ye Gocheng, nakasuot ng dilaw na balabal, may hawak na espada ng emperador, at malamig ang mga mata na punong-puno ng pagpatay at puwersa ng pakikipaglaban habang nakatingin diretso kay Yehan. Ang 12 Halls of the Universe at ang Kangklan ay magsasanib puwersa laban kay Yehan. Nakita ito ng mga puwersa sa Tianshu region na kanina'y nanunood lamang at agad nag-iba ang kanilang mga mukha. Sa ganitong sitwasyon, wala nang pag-asang manalo si Yehan. Nagtagpo ang mga mata ni Yehan at Ye Gocheng, at malamig na kislap ang lumabas sa mga mata ni Yehan. Ye Gocheng? Kaunan, ngayon lang ba nagkaroon ka ng tapang para lumabas? Ngumisi si Ye Gocheng, kahit ano pang sabihin mo, basta may pagkakataong patayin ka, handa akong makipagsanib sa Kangklan. Hindi ba't ikaw rin ay nakipag-alyansa sa kanila laban sa Demon Clan? Bakit ako hindi makakagaya? Kung gusto mong makipagsanib sa Kangklan para kalabanin siya, ayos lang. Pero tandaan mo, ang buhay niya ay akin. Naiintindihan mo, malamig na titig ni Kang Tianzan kay Ye Gocheng. Ngumiti lamang si Ye Gocheng at hindi sumagot. Magaling, Ye Gocheng? Tandaan mo, ang utang ngayong araw ay isusulat ko sa tala ng ating nakaraan. Lalong nanlamig ang mukha ng apat na klan na nasa likod ni Yehan. Ngayon, gusto ko ring malaman, sino pa ba rito ang gustong tumayo laban sa akin, Yehan? Dahan-dahan, inikot ni Yehan ang kanyang tingin sa lahat ng puwersa, at sa huli tumigil kay Yao Shenggod. Nanatiling malamig ang ekspresyon ni Yao Emperor at hindi nagsalita. Paano kung idagdag pa kami ng Fentian Pavilion? Biglang lumabas din mula sa dilim ang mga tao ng Fentian Pavilion, pinamumunuan ni Fen Qingtian. Nanlaki ang mga mata ng apat na klan sa likod ni Yehan. Sa harap ng Kangklan at ng Chenkun 12 Palaces, wala na silang pag-asa. Ngayon pat nadagdag ang Fentian Pavilion, tiyak na tatlong makapangyarihang puwersa ang haharap sa kanila, at tiyak na mapupulbos sila. Pati Fentian Pavilion nakisali na rin laban kay Yehan. Wala na talaga siyang pag-asa. Sa harap ng tatlong dambuhalang puwersa, siguradong mauubos silang lahat. Nanginginig ang mga mukha ng iba pang makapangyarihang tao sa Tianshu region. Ito na ang patibong ng kamatayan para sa kampo ni Yehan. Hehe, parang magandang araw talaga ngayon. Ang mga tauna ng nakaraan, narito ngayon. Fen Qingtian, nagmamadali ka bang mamatay? May ngising malamig sa mukha ni Yehan. Hindi siya nagulat na magsasanib ang Chenkun 12 Palaces at ang Fentian Pavilion sa Kangklan. Ang ikinagulat lang niya ay ang pagpili ni Yao Qi. Ngunit,
Noon pa man, inasahan na ni Yehan na ang mga puwersang may galit sa kanya ay lalabas sa pagkakataong ito. At ngayon, pinatunayan ng sitwasyon ang kanyang hinala. Kaya't bago pa man sumabak, naghanda na siya para sa traidor na si Kang Tianzan. Sa pagharap sa Kang clan, hindi maliit ang naging paghahanda ni Yehan. Yehan, hayaan muna kitang magyabang ng ilang minuto. Mamaya, kapag nagsimula na ang digmaan, siguradong mamamatay ka sa harap ng aming tatlong puwersa. Malamig na sabi ni Fen Qingtian. Yan ay pantasya mo lang, malamig na ngiti ni Yehan. Ang Chencon 12 Palaces at Fentian Pavilion ay pumanig sa Kang Tian Burial. Hindi ba kayo nagulat sa ganitong sitwasyon? Kabanata 2188. Malamig na ngumisi si Kang Tianzang, medyo nakakagulat, pero kung may ilan pang gustong pumatay sa'yo, ikinatutuwa kung tanggapin sila bilang pansamantalang kakampi. Kung gayon, kung talagang ang ikaw mismo ang gagalaw laban sa aking kapangyarihan, huwag ka nang magtago. Hayaan mong lumabas silang lahat at ipakita ang kanilang mga mukha. Malamig na tinig ni Yehan habang tumitingin sa paligid. Ang katotohanan ng ahas si Kang Tianzan na harapin siya ngayon, at hindi nakipagsabuatan ng palihim sa 12 Temples of the Universe at Burning Heaven Pavilion noon pa, ay patunay na may nakahanda siyang sikreto. Dahil sa kumpiyansang iyon, nang ahas si Kang Tianzan na simulan ng digmaan laban kina Yehan sa oras na ito. Hehe, matalino. Mukhang inaasahan mo na may inilaan akong paghahanda laban sa inyo. Malamig na ngisi ni Kang Tianzang. Handang-handa. Sa tugon ni Kang Tianzang, hindi lang mga puwersa sa Tianshu region ang nabigla, pati ang apat na clan sa likod ni Yehan ay nagbago ang mga mukha at sabay-sabay na tumingin sa kanya. Buzz! Buzz! Biglang napunit ang kalawakan sa malayo, at mula roon ay sunod-sunod na lumabas ang mga nakakatakot na figure. Sa loob lamang ng ilang sandali, 30,000 mandirigmang Kang clan ang nagtipon, pinangungunahan ng 2 dakilang emperador. Nakita ito ng mga apat na clan sa likod ni Yehan at ng mga puwersa sa Tianshu region, at namutlas sila. Ang nakatagong lakas ng Kang clan ay nakakatakot kahit wala pa ang Chencon 12 Palaces at Burning Heaven Pavilion, sapat na ang Kang clan para lipulin ang buong puwersa ni Yehan. Binata, huwag mong sabihing wala ka ng ibang inihanda. Seryosong tanong ng mga banal na emperador ng apat na clan habang nakatitig kay Yehan. Sa ngayon, mahigit 40,000 na ang puwersa ng Kang clan. Idagdag pa ang halos 30,000 mandirigma ng Chencon 12 Palaces at Burning Heaven Pavilion, umabot sa 70,000 ang pinagsamang puwersa nila. Bukod pa rito, may 8 banal na emperador mula sa Kang clan, dagdag pa ang tig-2 mula sa Chencon at Burning Heaven Pavilion, kabuo ang 10 banal na emperador. Samantala, ang apat na clan sa likod ni Yehan ay mahigit 20,000 na lamang dahil marami ang naliga sa malakas na pagsabog kanina. Sabi ni Yehan, kahit hindi ko inaasahan ang mga lobo ng Chencon 12 Palaces at Burning Heaven Pavilion sa simula, hindi ibig sabihin ay ipapapatay na lang natin ang sarili natin. Plano naming ubusin ang karamihan sa lakas ng Kang clan dito. Pero ngayong sumali pa ang dalawa, medyo mahirap nga. Sa narinig, bahagyang lumuwag ang tensyon sa mga mukha ng apat na clan, pero curious pa rin sila kung anong lihim na paghahanda ni Yehan. Hehe, gaya ng inaasahan sayo, Kang Tianzan. Para lang harapin kami, nagpadala ka pa ng dagdag na hukbo mula sa Kang clan. Malamig na ngiti ni Yehan, walang bakas ng kaba sa kanyang mga mata. Nakikita ko, may inihanda ka rin ng palihim. Singkit ang matang tanong ni Kang Tianzo. Ngayon, sasabihin ko ito, ako, si Yehan, ay hindi kailanman gumagawa ng bagay na hindi sigurado. Ikaw, Kang Tianzan, pagkatapos mong lipulin ang mga demonyo, nais mo rin kami ang sunod. Akala mo ba, walang makakahula nito? Malamig na ngiti ni Yehan, at sa gulat ng lahat, lalo na ni Kang Tianzan, sumigaw siya. Mga kasama, bagamat nadagdagan ng 2 lobo ang laban, matapos ninyong panuurin ng matagal dito sa Tianshu, hindi ba't oras na para lumabas at kumilos? Nagtaka ang lahat, totoo bang may iba pang inihandang kakampi si Yehan? Hehe, kung hindi ka pa nagsalita, kami na matagal nang nababagot sa dilim, baka umuwi na lang. Bigla, isang tawa ang umalangaw-ngaw na parang mula sa lahat ng direksyon. Kumislap ang mga mata ni Kang Tianzan sa pagkabigla. Kasunod nito, 3 bitik ang nabuo sa kalawakan, at mula roon ay naglabasan ang 3 malaking hukbo, bawat isa'y mahigit 10,000 katao. Sa kabuuan, halos 40,000 mandirigma ang dumating. At sa unahan ng bawat hukbo, may nakatayong isang banal na emperador. Bukod pa rito, may 3 kabataang makapangyarihan, 2 lalaki at 1 babae. Ha!
Sila ang Yi clan mula sa Chanchuan Domain, ang 10,000 Heavenly Palace mula sa Chanji Domain at ang Lingho clan mula sa Tianquan Domain. Gulat na gulat ang lahat sa mga bagong dumating. Galing sila sa tatlong iba pang malalakas na langit. Para sa apat na clan sa likod ni Yehan, labis silang natuwa. Ngayon, mas malaki na ang tsansa nilang labanan ang Kang Clan, Chencon 12 Palaces, at Burning Heaven Pavilion. Paano nagawa ni Yehan na makumbinsi ang pinakamalalakas na puwersa mula sa iba pang tatlong langit at isama sila sa kanyang laban? Sa katunayan, matapos kumpirmahin ang sabuatan ni Kang Tianzan, hinanap ni Yehan sina Yi Polo, Linghu Qingyi, at Tantay Xiaoshui, pati na rin sina Shire King at Wu King na nasa Yuheng Domain pa. Hindi siya hinarap ni na Shire King at Wu King, pero pumayag sina Yi Polo, Linghu Qingyi, at Tantay Xiaoshui na makipagkita sa kanya. Noon pang nagpunta sila sa Yaoguang Domain, may ibang iniisip na ang mga makapangyarihang ito. Kahit tinalo sila ni Yehan doon, wala namang napatay. Bukod pa rito, ang ipinakitang kakayahan ni Yehan sa Yaoguang ay nagpapatunay ng kanyang lakas, hindi lamang sa kapangyarihan, kundi pati na rin sa apat na clan sa kanyang likuran, at maging sa Demon Saint clan na kakampi niya. Kaya't kahit sila ay napilitang kilalanin ang kanyang kapangyarihan. Kabanata 2189. Ang pakikipagtulungan sa kanya upang labanan ang Kang Clan ay mas mainam kaysa harapin ang Kang Clan ng mag-isa sa hinaharap. Sa katunayan, umalis din si Abi Heavenly King dala ang ganitong ideya, ngunit bumalik siya sa Tianshu matapos salakayin ng Demon Clan ang lugar ng Sword Saint Mountain. Siyempre, hindi lahat ng mga henyo na pumunta sa Yaoguangyo ay may ganoong layunin. Tulad ni na Shire Tianwang at Wu Tianwang, wala silang balak makipag-alyansa kay Yehan. Pumunta sila sa Guangyo para lamang maranasan ang kapanabukan doon. Yi Polo, Linghu Qingyi, Tantay Passing Water. Nang makita ang tatlong henyo na sumusunod sa tatlong pangunahing puwersa, si Kang Tianzan, Ye Gucheng, at Fen Qingtian ay sabay-sabay na tumingin sa kanila ng malamig. Itong si Yehan pala ay pinagsama-sama ang tatlong malalakas na puwersang ito. Kaya pala hindi siya natatakot sa kasalukuyang puwersa na nakahanay laban sa kanya. Mas malalim pa siyang magtago kaysa kay Kang Tian Beriel. Matagal na pala niyang hinihintay na ilabas ang buong lakas ng Kang Tian Beriel. Kung hindi dahil kay Kang Tian Beriel na umaksyon laban sa kanya rito, malamang walang makakaalam na ang Yi Clan, Wansong Tia Ingong, at Lingho Clan ay nakipag-alyansa na sa kanya. Ngayon, dahil dumating na ang tatlong puwersang ito, mayroon ng sapat na lakas si Yehan upang makipagsabayan sa Kang Clan, ang 12 palasyo ng Chencon, at ang Burning Heaven Pavilion. At higit pa, habang pinagsasama niya ang lakas, lalong itong tumitindi. Nang dahan-dahang lumapit ang tatlong malalakas na puwersa sa paligid ni Yehan, ang mga puwersa sa rehiyon ng Tianshu na naghihintay lang ay natahimik. Tama ba o mali ang desisyon nilang manood lang ngayon? Lintik, nagawa pa talaga niyang mag-alyansa sa tatlong makapangyarihang puwersa mula sa mga kalangitan. Ang lalim niyang magtago, kaya pala sobrang arrogant. Mukhang hindi natuwa si Fen Qingtian. Dahil sa lihim na paghahanda ni Yehan, agad nawala ang kalamangan nila. Nakipag-isa si Yehan sa Yi Clan, sa 10,000 Heavenly Palace ni Passing Water Heavenly King, at sa Lingho Clan ni Linghu Qingyi. Hindi lang mga tagalabas ang walang kaalam-alam dito, pati mismong pamunuan ng Tianlong at apat na malalakas na angkan ay walang ideya mula pa noong simula. Lihim na pinuntahan ni Yehan sina Yi Polo at iba pa upang makipagsanib puwersa. Ang galing mo. Tahimik mong nagawang mapag-isa ang mga iyon. Ito ba ay surpresa para sa akin? Malamig na tanong ni Kang Tianzang. Sa totoo lang, hindi rin niya inaasahan ang inihanda ni Yehan. Pare-pareho lang tayo. Tugon ni Yehan na nakangiti. Kung ganoon, wala nang dapat pag-usapan. Magpakita na lang tayo ng lakas. Tingnan natin, ako ba ang mananalo o ikaw? Ayon din ang iniisip ko. Natapos ang maikling sagutan, at agad umatras ang 5 puwersa ng Yaoche Palace, Qingchanzong, Shenlingzong, Sheng Wangdao, at Jiancheng. Hindi na sila makikialam sa labang ito. Ang resulta man ay maganda o masama, nakapili na sila, hindi na sila sasali. Biglang, habang magsisimula na sanang maglaban ang Kang Clan, ang 12 palasyo ng Kalawakan, at ang Burning Heaven Pavilion laban sa mga puwersa ni Yehan, isang nakabibinging alulong ng mga halimaw ang umalangaw-ngaw mula sa kalangitan. Dumating ang tatlong dakilang banal na hayop, at ang kanilang nakakatindig balahibong presensya ay nagpayanig sa buong mundo. Upang hindi lamang si Kang Tian Beriel ang haharapin, inanyayahan din ni Yehan ang lahi ng mga banal na hayop. Ngayon, dumating na sila.
Ang kanilang presensya ay sapat upang katakutin ng buong sangkatauhan, lalo na ng mga malalakas na puwersa sa rehiyon ng Tianshu. Ang pangalan pa lang ng banal na hayop ay sumisimbolo ng nakapangangilabot na kapangyarihan. Ang kanang mga banal na hayop. Nang makita ng mga malalakas na tao mula sa Kang Clan, 12 palasyo, at Burning Heaven Pavilion ang dambuhalang nilalang sa langit, nagbago ang kanilang mga mukha. Naranasan na ng Kang Clan ang bangis ng mga ito sa Yaoguang Domain. Isang Qinglong Holy Beast lamang ang nagawang lipulin ang buong angkan ng Jiaolong mula sa lahi ng mga halimaw. Sa panahon na namamayani ang lahi ng mga banal na hayop, ang mga halimaw na pinamumunuan nila ang naging pinakamakapangyarihan sa buong kasaysayan ng kanilang lahi. Patayin. Sa oras na nagulat ang lahat sa pagdating ng mga banal na halimaw, dumagundong ang tinig ni Yehan na puno ng kamatayan. Ang apat na angkan, kasama ang 3 puwersa mula sa kalangitan, at ngayon ay ang lahi ng mga banal na hayop, lahat ay sabay na umarangkada laban sa Kang Clan, sa 12 templo ng kalawakan, at sa Burning Heaven Pavilion. Wala nang atrasan, patayin. Ang 12 templo at ang Burning Heaven Pavilion ay hindi umatras. Ngayon na nakapili na sila, wala nang pagkakataong bumalik pa. Kailangang lumaban sila kasama ang Kang Clan laban sa pinagsanib na puwersa ni Yehan. Sino ang mananalo? Tanging sa labanan lang malalaman. Sa isang iglap, sumabog muli ang isang nakakatakot na digmaan sa mundong ito, 70,000 mandirigma mula sa Kang Clan, kasama ang 10 banal na emperador. Kabanata 2170. May 60,000 katao sa panig ni Yehan, kasama ang 7 banal na emperador at 3 banal na halimaw, kaya halos pantay ang lakas ng dalawang kampo. Mga anino ang nagsiliparan sa langit na parang kidlat, at ang mga tunog ng banggaan ay umalingaw-ngaw na parang kulog. Muli na namang winasak ang labanan ng dati ng guho ng digmaan. Sa paligid, ang mga puwersa ng Yaoqi na umatras na kanina pa ay nanunood mula sa malayo. Ang kanilang mga mata ay nakatutok sa muling pagsiklab ng digmaan. Sa araw na ito, si Yehan na dati Dahado ay nagkaroon ng puwersang kasing lakas ni Kang Tian Burial. Sa huli, sino kaya ang mananaig? Kang Tian Burial, ngayong araw, ang mga kalaban ko ay ang dalawang natalo. Ang laban natin dalawa, ibang araw na natin pag-usapan. Sa gitna ng nagbabanggaan at naglalakihang mga anino, malamig na nakatingin si Yehan kay Kang Chanbo na itinuring na siyang pangunahing kalaban. Pagkatapos, tumuon ang kanyang mga mata kina Ye Guocheng at Fen Qingtian. Pangatlong kapatid, akin muna ang babaeng ito. Dumating si Li Zhengdao na may dalang espada. Matindi ang kanyang tingin na puno ng walang awang layunin sa pakikipaglaban at nakatutok iyon kay Kang Tianzo. Noong nakaraan, saglit lang silang nagharap, pero ngayon, haharapin na niya ito ng diretsahan. Bibigyan kita ng pagkakataon. Li Zhengdao, dumating ka sa tamang oras. Ikaw lang ang makakapagpahanga sa akin sa buong talaan ng mga hari ng kalangitan. Sagot ni Kang Tianzo, lalong lumakas ang kanyang labanang hangarin. Kahit wala si Yehan, sapat na si Li Zhengdao bilang kalaban. Noon, saglit lamang silang nagharap at walang naging panalo. Pero ngayon, oras na upang tuluyang malaman kung sino ang mas malakas. Kuya, mag-ingat ka, sabi ni Yehan habang nagkatitigan sila ni Li Zhengdao. Huwag kang mag-alala, kahit hindi ko siya talunin, hindi rin niya ako basta mapapatay. Tugon ni Li Zhengdao habang naglalakad papunta kay Kang Tian Burial dala ang espada. Ang nakapaligid na nakakatindig balahibong intensyon ng espada ay nagbigay sa kanya ng imahe ng isang pinakamakapangyarihang estremador, matatag, matayog, at marangal. Li Zhengdao laban kay Kang Tian Burial. Bulong ng mga nakapaligid na mandirigma habang nagbabago ang kanilang mga mukha. Ngunit pagkatapos noon, ang mga mata nila ay sabay na tumingin, nasaan si Yehan. Ngayon, ang kanyang matalim na tingin na parang mga espadang naglalagablab ay nakatutok kina Ye Guocheng at Fen Qingtian. Ang dalawang ito na lumikha ng gulo, ngayon ay panahon na upang patayin sila. Dati, nakatakas pa sila, pero ngayon, tiyak na hindi na. Mga taunang general, lumabas kayo at mamatay. Mula sa bibig ni Yehan ay lumabas ang malamig na tinig. Ang kanyang nag-aapoy na intensyon sa pakikipaglaban ay bumalot sa buong lugar kung nasaan sina Ye Guocheng at Fen Qingtian. Magkaisa tayo. Malubha ang sugat ng demonyong ito. Hindi ako naniniwalang hindi natin siya kayang patayin kung magsanib tayo. Sigaw ni Fen Qingtian habang hawak ang sibat na apoy. Katabi niya si Ye Guocheng na may hawak ng Emperor's Sword. Pwede tayong magsanib, pero hindi basta-basta ang demonyong ito. Kapag nagkaroon ng pagkakataon, kahit ikaw pa, papatayin kita kung kinakailangan. Malamig na sabi ni Ye Guocheng.
Sunod na sandali, sabay silang sumugod na parang dalawang nagwawalang bagyo patungo kay Yehan. Magandang pagkakataon, ngayong araw, kukunin ko ang inyong buhay. Mabagsik na sigaw ni Yehan. Sa kanyang Moyen Sword, kumislap ang liwanag ng espada na singhaba ng daan-daang talampakan, kumikinang na parang araw. Ang pinakamatinding gintong lakas sa buong mundo ay lumabas mula sa kanyang katawan, tila kaya nitong hiwain ang langit at lupa. Swish! Tumagpo ang espada, bumalot ang matalim at walang kapantay na aura. Sa pagdating ng sibat at espada ni Ye Gocheng at Fen Qingtian, hindi umatras si Yehan. Bagkus, buong lakas niyang hinarap ang dalawa. Kung hindi siya natatakot sa nakakatakot na si Kang Chanbo, ano pa si Ye Gocheng at Fen Qingtian. Natalo na niya ang dalawa noong rurok ng kanyang kapangyarihan, ngayon mas lalo niyang kayang supulan ang mga ito. Emperor Sword Intent, ako ang nag-iisa. Apoy na sumusunog sa langit, maglalaho ang langit at lupa. Ang nakakapangilabot na intensyon ng espada ay naging tunay na kapangyarihan. Sa lakas nito, madaling mapapatay ang isang supreme being ng 5 tribulation. Ang apoy ni Fen Qingtian, ang Burning Heaven Flame, ay apoy mula sa mismong kalangitan, matindi, marahas, at kayang tupukan maging ang bundok. Ngunit nang magbanggaan ang halos hindi mapigil ang mga atake ng dalawa laban sa gintong espada ni Yehan na humahati sa kalangitan. Para itong apoy na sinalubong ng rumaragas ang baha at walang awang pinatay. Ang Emperor Sword Intent ni Ye Gocheng at ang Fentian Flame ni Fen Qingtian, walang laban sa nakakatakot na gintong liwanag ng espada.